So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. At sa video na to, yun, mag-unbox tayo ng isang napakalupit at super duper affordable na smartphone mula sa ITEL ng ITEL A70. Maganda kaya to, tara mga ka-J-Vlog, check natin. For today's video, ayan, nakapag-purchase ako ng isang napakalupit na smartphone mula sa ITEL, ang ITEL A70. So, nabili ko to nung 11/11 sa halagang 2.5 lang mga ka-J-Vlog. 4GB of RAM and 128GB of internal storage. Pero tinignan ko to sa official store ni ITEL sa Shopee, ayan. Yung ITEL A70 na 4GB 128 ay nagkakalaga ng 3,999 pesos. Pero ngayon, mabibili nyo siya sa halagang 3,500 pesos. Yun yung binili natin na nagkakalaga na lang ng 2.5 noong 11/11. So, grabe. Kahit naman na hindi siya sale, very affordable. Tapos, pag 11/11 or 12/12, makuha nyo pa to ng mas super duper affordable. Birin yun, 2.5 ha. 2.5, meron na kayong 4GB of RAM and 120GB of internal storage sa smartphone. So, meron tayong 3GB 128. Ayan ang presyo niya. Nasa almost 3,100 pesos mga ka-J-Vlog. 3.2. Ayan, 3.2 yan yung 3GB, 128GB ng ITEL A70. Pero, iba-iba yung presyo niya eh. Hindi ko alam, ang dami niyang presyo. Meron dito sa nakita ko sa ibang site. Ang SRP ng 3GB 128 is 2,999 pesos or almost 3,000 pesos. Tapos yung 4GB 128 is 3,499 pesos or almost 3,500 pesos. So magandang sinare ko sa inyo yung presyo ng ITEL A70 dahil para alam nyo po kung magkano talaga ito lumabas sa market o yung SRP niya. Kasi sa mga ibang store, panigurado mabebenta nila to ng mas mahal. Kaya magandang alam nyo po yung SRP nito and magandang bumili kayo nito sa online store ni Shopee or sa Lazada para mas makuha nyo to ng mas mura. So yun, tara samahan nyo kayo unbox itong ITEL A70. So unbox na natin tong ITEL A70. So ito yung box nya. So ito yung box ni ITEL A70. So yung A is, ang meaning niyan is awesome. Awesome A70. 6.6 inches big screen with dynamic bar. 12GB of RAM, up to 12GB. Pero magandang i-clear dito mga J-Vlog. Ang pinaka importanteng titignan nyo is yung physical RAM lang. Yung 8GB na extended RAM, marketing getup lang yan. Hindi naman ganyan kalaking tulong yan. Dito pa rin sa physical RAM, lalo na sa gaming. And yan, multitasking lang naman malaking tulong yung 8GB of RAM na extended. So, ang magalaga rin dito, 128GB ang internal storage niya. So, tingnan nyo naman, itsura niya mukha siyang iPhone, di ba? So, yung gilid niya, SmartLink Plus, di ko alam yan. So, sa likod, ayan yung mga features niya. Meron tayong massive memory with extended RAM, 6.6 big screen with dynamic bar, 13 megapixel Super HDR camera, 5,000 mAh battery with Type-C, nice, advanced octa-core processor, side fingerprint with face unlock and upgraded OS 13. So hanggang ano na siya, I think Android 13 na siya. Okay, open na natin to. So syempre binili natin to sa Shopee kaya tinignan ko at inopen ko siya para naman sigurado, di ba? Malay natin, laman na naman, Tide. Malay natin, baka laman, Tide. Kaya magandang sigurado tayo pag bibili sa online. And syempre, bibili lang tayo sa mga official or legit store ng mga brand na bibili niya. So, sa ITEL talaga ako bumili nito sa Shopee Mall Lila. Ito yung smartphone, mamaya na to. Dito muna tayo sa mga content ng box. So, sa content ng box, okay, meron tayo ditong warranty card. And meron tayong, wow, maganda yung casing mga ka-J-Vlog ha. Wireless. May chito. Bakit siya may ganito? Na parang sa Apple. So, meaning pwede siya sa MagSafe. Or wireless charging siya. Hindi natin alam. Bakit may ganito? Let's see. Pag may ganyan, astig na ito, promise. Or I think, parang get up lang. Design lang talaga siya. Kasi wala dito sa likod eh, oh. Design lang to. So, yung kanyang brick ay sad to say 10 watt lang siya. Nasasayang yung yung full potential ng Type-C. Pag 10 watts low charging to, na experience ko na yun sa ITEL S23, napakabagal kahit na Type-C. So, dito rin yan sa E70 kahit na Type-C slow charging shot. And of course, nandiyan si BBC Eject Tool. Absent po si paring earphone mga ka-J-Vlog. Wala po siya sa ating unboxing video. Si Maring Jellycase ay nag-level up.
gumanda na yung kanyang design. So yun lang yung content ng box mga ka-J-Vlog. Very simple. Next, dito tayo sa smartphone or sa main event, yung smartphone. Ayan na. So ito ang Itel A70. Okay, open na natin to. So tanggalin natin sa kanyang plastic. Ito mga plastic, inaalis talaga yan. And ayan, pila natin yung kanyang sticker. Okay, so good news mga ka-J-Vlog, meron na siyang pre-installed na screen protector out of the box. So tingnan natin yung color ni Itel A70 in Azure Blue. So in 3, 2, 1. Bebem! So ang ganda mga ka-J-Vlog ng design na ito. Hindi nyo akalain na below 4K lang itong smartphone na to, na nakuha ko lang ng 2.5. Ang lupit, grabe. Wala na akong masabi sa design ng Itel. In fairness, si Itel gumaganda ng design sa mga smartphone. Tingnan nyo itong Itel S23 Plus ha. Ito yung Itel S23 Plus ko. So ito yung Itel A70. Diba? When it comes sa design ng camera module, same na same. Hindi tayo bibiguin ni Itel when it comes sa design. Napaka-solid, ang ganda. So mukha rin siyang malaking mga camera module ng iPhone. So ganito yung setup of course ng mga camera ng iPhone. So kukunin natin isang iPhone natin. Check lang natin. Ayan. So ito yung iPhone 14 Pro Max. So ito yung Itel A70. So malay nyo naman sa iPhone 20 Pro Max, ganito nakalaki yung camera lens ng iPhone. Hindi natin alam. Pero possible kasi napoprovide ng iba. Pero ito lang talaga yung mismong lente niya, maliit lang. Yung module lang talaga yung malaki. So I think for design lang yan. And wag kayo malinlang, dual camera lang siya. Yung isa is flash lang. So lilagyan lang nila ng separate na circle module para magmukha siyang third lens kumbaga. Pero ano lang yan, flash. Okay, ang maganda rin dito, box type siya with matte finish. So buti na lang matte finish itong A70. Ang ganda, hindi nyo akalain, napakamura lang netong smartphone na to. Grabe talaga si Itel, no? Gumagawa talaga ng ingay si Itel sa smartphone industry dito sa Philippines. Ayan. So meron tayo ditong awesome, designed by Itel, sorry. Itel. So explore natin yung mga niya, physical buttons and ports. So sa right side nandito yung kanyang fingerprint scanner. Sa taas naman ng smartphone wala tayong makikita. Sa left side is yung SIM card slot. So tingnan natin to kung hybrid ba siya or hindi. Good news mga ka-J-Vlog, hindi siya hybrid SIM card slot, meaning pwede siyang lagyan ng dalawang SIM at isang micro SD card ng sabay. Sa baba naman ng smartphone is a 3.5mm headphone jack, microphone, USB Type-C, and speaker grills. So open na natin si Itel A70 for the first time. Ayan, Itel powered by Android. So yan, na-setup na natin si Itel A70. So Itel OS launcher is setting your desktop. So yung launcher nito para lang sa XOS and iOS. Magkaka-sister company kasi yung Tecno, Infinix, tsaka itong Itel, kaya ganyan naman sa presyo pa lang, panalong-panalo na. So ito yung interface ng Itel OS. Okay, cute naman siya. And tingnan natin yung screen refresh rate niya. Kung 60Hz lang ba or 90Hz. So standard lang na 60Hz to mga ka-J-Vlog. All goods na rin. Hindi na ako magre-reklamo dyan. Ang maganda kasi dito is siya, 128GB na. So ito yung phone details niya. Unisoc Tiger T603 siya. So medyo mababang Tiger series siya. Hindi ko pa natetesta to be honest itong T603. Titingnan natin to, yung kanyang performance, 5000 mAh, HD plus 720p resolution. Dito tayo magpo-focus syempre sa 128GB sa internal storage. So sa storage niya, tingnan na lang natin kung ilan na lang natirang storage niya out of the box. Android 13 na rin to. Camera, abangan nyo na lang din yung camera nito. So ayan. Use niya is 17.63GB. Malaki pa yung available storage niya. Marami pa kayong malalagay sa 120GB na internal storage ng Itel A70. So, testing natin si upgraded Marine Jelly case. Ayan, mga ka-J-Vlog, ang ganda. So, sana ganito rin sa mga ibang smartphone brand, no, na hindi lang transparent si Marine Jelly case. Ito, maganda to.
Walang ano to, walang special dito sa bilog na ganyan. Kasi 'di ba alam niyo naman pag sa Apple or sa iPhone, kahit sa iba na may ganito, ibig sabihin yan mag-safe yan. So ito okay, maganda yung pagka-design ng kanyang case. Very sleek. Itel A70 ay merong dual rear camera. Yung main camera niya is merong 13 megapixels at yung front camera niya naman ay merong 8 megapixels. Sa screen naman, si Itel A70 ay merong 6.6 inches IPS LCD display na mayroong resolution na HD+, 720 by 1612 pixels na mayroong 267 pixels per inch. Sad to say, standard 60Hz refresh rate siya, pero understandable naman yan sa kanyang presyo. And sa OS naman, out of the box, Android 13 siya with Itel OS 13. Sa chipset, meron siya Unisoc T603 na merong octa-core CPU na merong clock speed na up to 1.8 GHz. And sa GPU, meron siyang Mali G57. Pagdating naman sa battery, meron tayong 5,000 mAh non-removable battery. So next on mga J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung first impressions ko dito sa Itel A70. Ayan siya. So, meron ako mga munting first impressions dito bago natin ito review. Number 1 sa kanyang display. So, itong Itel A70 mga ka-J-Vlog ay merong... So, itong Itel A70 mga ka-J-Vlog, yung screen niya malaki, 6.6 inches siya. Ayan, HD plus 720p. I think sa specs ng kanyang display ay okay na okay, of course, sa kanyang presyo. Ayan. So, malaki rin naman pero naka-notch display siya. Number 2 sa kanyang chipset. So, yung T603, to be honest, hindi ko pa yan natatry kahit nasa gaming. Pero, yung GPU niya, doon ako nag-bring sa GPU dahil Mali G57 mga ka-J-Vlog. So, yung GPU niya ay perfect na perfect yan for gaming. So, titingnan natin kung maganda ba nga panglaro itong Itel A70. So, stay tuned lang sa ating game test dito sa Itel A70 kung okay ba siya or all good siya for gaming. Pero, specs-wise, G57, all goods yan. Number 3 sa kanyang RAM at ROM. So, 4GB, 128 sa halagang 3.5. Napakasulit ng storage dahil 128GB na mga J-Vlog. Sobrang bira pa lang natin yan makikita sa ganyang presyo. Usually 64GB ang nakikita natin. Pero nakakatuwa tong Itel, no? Kahit na nakikita na nila na 128GB ng pinakamababa ngayon 2023 onwards. Kasi palaki ng mga record storage sa games, sa photos, sa storage, sa OS update at iba pa. So mas maganda, mas malaki storage at binigyan tayo ni Itel A70 ng ganyang plenty of storage, di ba? And yung RAM, okay pa naman yung RAM niya, 4GB of RAM at ang maganda doon, extended pa po ang RAM nitong Itel A70. Sa OS, so yung OS nito medyo weird kasi ano siya, Go Edition siya. Android 13 Go Edition. So alam niyo naman pag naka Go Edition, ibig sabihin low specs or medyo hindi powerful yung chipset niya. So yun, doon ako medyo nag 50-50 sa chipset niya dahil naka Go Edition to. Pero kasi yung GPU Mali G57 kaya tatry pa rin natin yan. Pero sa mga hindi, para sa aware din kayo na ang OS nito is Android 13 Go Edition po. At ang pinaka-last of course sa design. So dito po yung center of attraction ng Itel A70 is yung kanyang gorgeous design. So yan yung signature look ng Itel, yung ganyan camera module look. Ito rin yung Itel S23 Plus, ito yung Itel A70. Di ba? Pareho lang sila ng camera module na medyo joke time yung dito dahil flash po yan. Dual camera lang tong Itel A70. Pero ang ganda ng design nito. Hindi nyo akalain na 3.5 lang itong smartphone na to. Meron siyang premium design sa ganitong price segment. So lang mga ka-J-Vlog yung first impression. And grabe yung jelly case na ito, ang lupit, ang ganda. Ito, hindi to MagSafe, design lang to. Pero all goods na nakita natin yung jelly case, medyo kakaiba naman ngayon, di ba? Black siya. Oh, ha? Hindi siya transparent na I think okay to para sa akin. So yun mga J-Vlog, yung unboxing and hands-on natin dito sa Itel A70. So napakamura lang na itong smartphone na to. Grab nyo na to kung naghanap kayo ng very affordable na smartphone na pwede nyo mabili ngayong 2023 na merong malaking RAM, na merong malaking internal storage. At of course, naka USB Type-C na itong smartphone na to. So kung interesado kayo dito, huwag kayo mag-alala, ilalagay ko po yung link na ito sa description.